Inaasahang igagawad ng Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, ang natitirang tatlong mga kontrata para sa 488.5 bilyong pesos, Metro Manila Subway Project in October o November 2025, sinabi ng isang nangungunang opisyal noong Miyerkules. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ng Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez na ang mga Contact Package 105, 108 at 109 ay nasa ilalim ng negosasyong kontrata. Kasama sa CP-105 ang pagtatayo ng dalawang istasyon sa ilalim ng lupa, ang mga terminal ng Kalayaan at BGC at mga gawa sa Lagusan, habang ang CP-108 ay sumasakop sa pagbuo ng dalawang istasyon sa ilalim ng lupa, Loten at Senate Department of Education, pati na rin ang tunnel works. Ang CP-109 lane ay para sa pagtatayo ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, Station at Tunnel Works. Ang ahensya ay iginawad na ang CP-101, na binubuo ng 4 na istasyon East Valenzuela, Quirino Highway, Tandang Sora at North Avenue pati na rin ang depo at ang gusali ng Philippine Railway Institute sa pinagsamang pakikipagsapalaran ng Shimizu, Fujita, Tokainoka at EEI. Ang CP-102, na nagsasangkot sa pagtatayo ng mga istasyon ng Quezon Avenue at East Avenue, ay iginawad sa pinagsamang pakikipagsapalaran ng Nishimatsu at DMCI. Ang CP-103, na sumasakop sa mga istasyon ng Anonas at Camp Aguinaldo, ang Megawide, Tokyo Construction at Tobishima ay nanalo ng CP-104, na nagsasangkot sa pagtatayo ng mga istasyon ng Ortigas at Shaw Boulevard. Nauna nang sinigurado ng gobyerno ang 848 billion yen loan o 376.6 billion pesos mula sa Japan International Cooperation Agency JICA upang pondohan ang 488.5 bilyong pesos proyekto ng subway. Ang 33 kilometrong subway, na tinawag bilang Project of the Century, ay umaabot mula sa Valenzuela sa Hilaga hanggang sa NAIA Terminal 3 at ang Food Terminal Incorporated, FTI, sa Timog. Ang proyekto ay inaasahan na maging fully operational sa pamamagitan ng 2029. Nakikita upang mabawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Quezon City at NAIA mula sa 1 oras at 30 minuto hanggang 35 minuto lamang. Inaasahan na maglingkod sa tinatayang ng 370,000 mga pasahero sa isang araw sa unang taon ng buong operasyon, na may kakayahang maglingkod ng hanggang sa 1 milyong mga pasahero sa isang araw sa mga susunod na taon. Ang MMSP ay pisikal na magkakaugnay at interoperable sa North-South Commuter Railway Systems, NSCR, South Segment, na nagpapagana ng mga pasahero na sumakay sa subway ng tren, gaya ng, sa istasyon ng North Avenue ng MMSP at bababa sa Calambas Station ng NSCR. Ang North-South Commuter Railway, NSCR, isang 147 kilometro na linya na nagkokonekta sa Pampanga sa Laguna na nakatakdang maglingkod sa higit sa 300,000 mga pasahero araw-araw sa oras na makumplito. Samantala, ang East Japan Railway Company, JR East, ay nagpahayag ng interes sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga sistema ng tren ng Pilipinas, isang hakbang na maaaring mapadali sa pamamagitan ng isang pakikipagtulungan sa Japan International Cooperation Agency JICA, sinabi ng Department of Trade and Industry, DTI. Tinatag noong 1987 kasunod ng privatization ng Japanese National Railways, pinatatakbo ng JR East ang karamihan sa mga pangunahing linya ng riles ng commuter sa mas malaking lugar ng Tokyo.
Ang kumpanya ay lumawak din sa real estate at retail at binuo ang sariling contactless smart card para sa mga pamasahe sa tren at mga retail purchase. Pinamamahalaan nito ang Shinjuku Station, ang pinakaabalang istasyon ng tren sa mundo, na naghahain ng higit sa 3.5 milyong mga pasahero araw-araw. Ang Japan ay nananatiling pinakamalaking bilateral na mapagkukunan ng Pilipinas ng Official Development Assistance, ODA. Nauna nang nakilahok si JR East sa proyekto ng MRT Purple Line ng Thailand sa Bangkok, na nagbibigay ng 21 na mga tren ng free-car commuter. Nakipagtulungan din ito sa Marubeni Corporation at Toshiba Corporation upang magbigay ng mga serbisyo sa pagpapanatili para sa linya ng MRT Purple. Kamakailan lamang ay nakipagpulong ang Trade Secretary Maria Cristina Roque kay JR East Company Director General Shinzo Miyake at Deputy Director Toshiyuki Matsuda sa Tokyo upang talakayin ang mga potensyal na pamumuhunan sa sistema ng riles ng Pilipinas. Ang sektor ay nakilala bilang isang prioridad sa ilalim ng programa ng pagpapaunlad ng infrastruktura ng Marcos Administration. Manahon ng pagpupulong, binigyang diin ng mga opisyal ng JRE ang kahalagahan ng pag-agaw ng mga pakikipagsosyo sa JICA upang ma-maximize ang ODA ng Japan at suportahan ang pag-unlad ng infrastruktura ng tren ng Pilipinas. Ang isang pinahusay na sistema ng riles ay inaasahan na mapagaan ang kasikipan ng trapiko sa pamamagitan ng paghikayat ng mas maraming mga commuter na sumakay ng mga tren sa halip na mga pribadong sasakyan. Sabi ni Trade Secretary, inaanyayahan namin ang interes ni JR East sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga network ng tren ng Pilipinas, sa napatunayan na kadalubhasaan at track record sa paghahatid ng mga solusyon sa transportasyon sa buong mundo, ang JR East ay mahusay na nakaposisyon upang mapahusay ang kahusayan, pagiging maaasahan, at pangmatagalang pagpapanatili sa aming sektor ng tren.